Bahala kayo. Ayusin mo pagkano mo. Ayusin Paano mo. nga kasi Mushokoko. Mushoko Tensei. Mushoko Tensei. Sa tingin niyo ba maraming napakarami bang isekai? Masyado ba marami o tama lang yung quantity na nilalabas nila? Masyadong marami para sa akin. Marami? Like every season meron Merong either lima, no? same lang tapos may ibang concept yung iba. Pero pinapanood mo? Yung mga narinig kong kakaiba. Kagaya Like, nung ano yung kakaiba? Ano yung mga kakaiba pinapanood? Nakakatakot. Wala ba yung mga kakaiba pinapanood? Like, may Ba yung gimmick. mga kakaibang yan? Hindi, may mga gimmicks kasi, di ba? Kagaya nung vending machine, ganyan. Yung, meron yung spider, latest na ganun. pinanood ko, yung may level sila, yung level 9999, ganun. Yun na ba yun? Tinapos ko yun. Maganda yun. Maganda ba yun? Maganda yun. Oo, maganda Ano yun. yung bagong Oo. anime na Nasa Muse Asia lang nga sa YouTube, kaya madaling panoorin. Adik ako sa sa mga isekai Siguro 2 araw lang, isang panonoorin ko. Tapos ko Grabe, rin isang season, inaadik. basically. So para sa akin, actually, kulang yung nilalabas ng isekai. Talaga? Naku, kailangan ka ba sa dami May, yan? meron yung nakakainis na yung cellphone. Yun yung ayaw ko yung cellphone ng isekai. Parang Yung puro cheat. transported to another world with my smartphone. Oo, Yun. nakakainis. Tapos Nainis ako dun. nagte-teleport siya. Bakit pangit? Pangit. Dahil lang, May- may cheat code sa lahat dahil sa cellphone niya. Siguro pinaka-ayoko lang is pare-pareho sila ng buhok. Oh, yun, no? Pare-pareho yung itsura ng Oo. isekai characters. Pero yun yung pinaka-basic pinaka-basic na dahil kay Kirito nag-start yun, di ba? Diba? Kaya nga. Parang yun yung madaling palitan, pare-pareho yung itsura nila. Pero para sa akin kulang. I think more. I want more isekai. Bibitin pa. So bakit natin pinag-uusapan ng isekai? Kasi recently, yung Kadokawa has reported a 51.3% drop sa kanilang operating profit. Ano to fiscal year of ending ng 2026. Yung publishing giant na to, inattribute nila yung decline nila dahil daw sa over-reliance sila sa mga isekai stories and narrow style of writing. So, yung narrow na yun is parang associated siya dun sa parang web novel style or mga self-insert na fantasies Wait, na sobrahan na umay na yung mga tao yun na ng isekai. alam ko hindi pa masyado ganun yung isekai, yung self-insert. Madalas yung yung mga self-insert. Alam ko, Mushoku Tensei tsaka yung Rimuru. Yun yung alam ko. Self-insert ba yung mga yun? Hindi ko alam eh. Yung siya, yung kunwari yung Mushoku Tensei, siya for second chance. Yun yung parang gusto niyang ipakita. Yun yung parang self-insert na may second chance ka sa Parang same sila ni Shield Hero na overwork tapos hindi, iba pala. Akala ko mahilig siya sa slime kaya Hindi. Yung self-insert niya. si Rimuru overwork tapos mahilig siya sa light novel tapos naging isekai na. Yung sa Shield Hero naman lang siya, neat lang ata siya eh. Yun yung mga self-insert na madalas. Cute siya na na SA kaya self-insert kasi di ba yun yung sa Shield Hero na plan. Anyway. Marami yung power fantasy. Ay, self-insert din ba yun? Yung mga power fantasy? Mga power fantasies na sila lagi yung parang. And then iba yung writing style nila compared sa mga sa mga Korean yan. Kasi sa Japanese again, di ba, napupunta ka sa world na yun. Pero pagka mga Korean, mga manhwa, napupunta sa world natin yung baliktad naman siya. Hindi, may ganun din yung sa Japanese eh. Nauna ata sila din. Gate. Di ba yun? Recreators. Yun. Recreators, Gate, yung mga yun. Pero yung sa Gate, parang Korean, mas common. Like, mas ganun, mas common. Yun yung mas madalas nilang ginagawa. Oo. And that's all our topic for today's podcast. So, kung meron po kayong mga topic suggestion, feel free to leave comments and mag-send din po kayo ng message sa amin. Kung meron din kayong mga gustong mag-guest or meron kayong mga guest suggestion. And that's all our news update. So, kung meron po kayong mga topic suggestion, feel free to send us a message or mag-comment po kayo sa mga content na makikita nyo kami. Ayan. And shoutout sa mga sumusunod. Yun, shoutout po sa mga chatters natin. Si Kuma Mash, 8:30 ba kami ngayon? Actually, 9 o'clock kami nag-start ngayon. Hindi ko rin alam. Di ko alam. Hindi namin alam. Bahala na si Batman every week. Bahala si Batman. Shoutout din kay chatter at follower na si Queen Rosie. Hindi siya British, guys. Hindi siya British. Na hobby ni Murushi, yung game developer ng Project Threshold. Yun. Tapos, sino pa ba? Si Antagonize says, hello po and Ken Puccino. Check ko sino pa yung Vinster, bro. Hi, Tops. Ayan. Yun, si Vinster Ken. And then, yung recent followers again, si Queen Rosie, si Psylocke,
And si Sherlock. Chupaeng. Si Chupaeng po. Sino? Chupeng. Chupaeng. Wag sabihin May mabagal. nagdi-DC ako. Chupaeng. Wala, nagdi-DC ako. Naku. Okay. And kung gusto nyo pa kaming suportahan, you can follow, like, subscribe, and of course, check nyo po ang aming mga social media platform. Just search for Pinoy Gamer or pinoygamer.ph. Ayan.